Welcome back po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, ang gusto ko pong share na information sa inyo ay tungkol po sa travel tax na sinisingil po ng Philippine government para po sa lahat ng lumalabas po sa bansa natin. Dahil po sa dumarami sa ngayon ang nagta-travel na mga kababayan natin, lalo na yung mga tourist po, I decided to create this video para po maging aware po ang mga kababayan natin, lalo na yung mga baguhan po sa pag-travel, palabas po ng Pilipinas. Lalo na po yung mga tourist natin tourist na kababayan natin na papasok po ng Japan. I will only discuss yung mga basic information tungkol po dito. So watch this video po until the end para po magkaroon kayo ng enough na kaalaman tungkol po sa travel tax. So una po sa lahat, alamin po muna natin kung ano po ang tinatawag na travel tax. Maaring nagbabayad lang kayo nito pero di nyo pa alam kung ano nga ba ito at anong pinaka-purpose nito. Okay? So ayon sa Presidential Decree number 1183, ang travel tax na tinatawag ay yung tax na sinisingil po ng Philippine government para po sa mga lumalabas ng ating bansa at magta-travel po papunta sa ibang bansa. Yun yung destination nila, papunta po sa ibang bansa, anuman po ang minsang travel na by air or by sea. Hindi lamang po mga Pinoy ang sinisingal nila dito, kundi maging ang mga foreigner po. Bata man o matanda ay need magbayad nito maliban po sa mga individual na sakop ng mga exemption nila. So yan po ang tinatawag na travel tax. Next naman ay alamin natin kung saan po napupunta yung binabayaran nating travel tax every time na magta-travel nga po tayo. Dapat nyo ding malamin ito para maging aware kayo kung anong agency or government office ang nabibiyayaan po sa nakukolekta nilang tax na ito. So, ayon po sa Republic Act number 9593 Section 73, so 50% ng amount ng nakolektang travel tax ay napupunta po sa TIEZA or Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. So, ang government office din ito ang siyang namamahala sa pagkolekta ng travel tax. So, dito makikita nyo na yung travel tax, yung perang nalilikom po nila ay hindi po napupunta sa isang agency lamang or government office po. Okay? So, 50% ay napupunta dito po sa TIEZA na to. Then, yung another 40% naman ng nakolektang tax ay napupunta po sa CHED or Commission on Higher Education. So, binibigyan din daw po sila ng travel tax collected amount para po sa mga tourism-related educational program and courses na ginagawa daw po nila. Then the last 10% po, ang 10% nito ay napupunta naman daw po sa NCCA or National Commission for Culture and Arts. So yan po ang tatlong government office or agency sa atin na nabibiyayaan po ng travel tax na binabayaran po natin. Tandaan nyo po ito para alam nyo po kung saan at kanino po kayo pwedeng lumapit in case meron kayong katanungan about travel tax po sa atin. Okay? Ngayong alam niyo naman po kung anong travel tax at kung saan napupunta ito, alamin naman po natin kung magkano ang amount na dapat nating bayaran sa travel tax na ito. So as of year 2024, as of now po, ang amount ng travel tax na dapat nating bayaran ay depende po sa class ng upuan na kinukuha po natin or yung means of travel natin sa airplane. So kung economy class yung travel po natin, which is mostly kinukuha ng sa ating mga kababayan, so ang amount po nito ay nasa 1,620 pesos. Kung business class naman po kayo or nasa first class ang upuan nyo, ito ay nasa 2,700 pesos po. You can apply for 50% discount nito basta't eligible po kayo. So kung sino-sino ang pwede makapag-apply naman, check nyo na lamang po sa official website nila. Yung link po ay nasa baba sa description ng video nito, so click nyo na lamang po para po sa details. Then para po sa mga OFW naman na kababayan natin, in case na gusto nyo pong papuntahin ang inyong asawa at anak para bisitahin po kayo or mamasyal halimbawa dito sa Japan, meron po silang special privilege at maging mababa po ang amount na babayaran nilang travel tax. So meron silang konting discount na binibigay para po sa family ng OFW. Okay?
Then, next po, let's discuss naman po yung mga exemption or kung sino po ang ma-exempted sa pagbayad ng travel tax. So, ninyong malaman ito dahil maaring exempted pala kayo pero patuloy kayo nagbabayad ng travel tax. So, sayang din po yung 1,600 pesos po sa bawat travel ninyo. So, number 1 in the list na exempted po sa pagbayad ng travel tax ay ang mga kababayan natin na OFW po. Okay? So, kung OFW po kayo, need nyo lamang pong ipakita ang inyong OEC or Overseas Employment Certificate para po ma-exempt po kayo sa pagbayad nito. So, be aware lamang po na yung OFW lang po mismo ang exempted. Hindi po kasama yung kanilang asawa at mga anak. Meron pa din po silang babayarang amount na pinaliit lamang po. So, in case nga po na gusto yung papuntahin yung asawa at anak nyo sa kung saan bansa man kayo, so need po nilang magbayad ng a certain amount po para po sa travel tax. Okay? Hindi po sila totally 100% exempted. Then, next po, number 2 in the list po ay ang mga permanent visa holder. So, itong mga permanent resident na sa mga bansang destination nila. So, kung permanent na po kayo, be aware na isa ito sa privilege po ninyo ang hindi po pagbayad ng travel tax. Meron lang po itong condition. So, kinakailangan na di kayo nagstay ng matagal sa Pilipinas ng more than 1 year po. Otherwise, kung lumagpas po kayo ng 1 year, need nyo pong magbayad ng whole amount na 1,620 pesos bilang travel tax po ninyo. So, need nyo din pong magbayad nito. So, para po ma-exempt po kayo dito naman, need nyo lang po magpakita ng proof na permanent visa holder po kayo. So, katulad po ng mga permanent visa holder dito sa Japan, ang dapat nyo pong maipakita is yung resident card ninyo kung saan nakasulat po doon na permanent visa po kayo. Okay? So, be aware also na yung mga permanent visa holder lang po ang exempted dito at hindi po kasama ang kanilang asawa at mga anak. Need pa din po nilang magbayad ng travel tax kung kasama nyo po sila magtra-travel papunta rito sa Japan kahit na permanent visa holder pa kayo. Okay? Then, next po sa listahan ng exempted ay ang mga bata na below 2 years old pa lamang daw po. Kung may mga anak or baby pa kayo na kasama nyo sa pag-travel, exempted po sila. Kaya di nyo na po kailangan pang magbayad ng travel tax po para sa inyong mga baby. Okay? Then the last one po, meron pang ibang exempted sa pagbayad ng travel tax. At ilan dito ay yung mga consular officials po, mga government officials na ang purpose sa pag-travel ay hindi for leisure po. Then yung mga crew members ng plane po. So, at marami akong iba. So, maaaring makita nyo po ang complete list na mga exempted sa pagbayad po ng travel tax. So, click nyo na lamang po ang link sa baba sa description ng video nito. Okay? Then, the last one po, para maging smooth ang travel ninyo na mapalabas po sa bansa natin, meron din online application na ginawa sila at pwedeng dito kayo mag-apply in advance po. So, click nyo na lamang din po ang link sa baba sa description ng video nito. So, recently, marami sa ating mga kababayan ang naabala po ng dahil sa travel tax ito. Hindi sila nakakapag-check-in ng mabuti sa flight nila agad matapos na malamang di pa sila bayad sa travel tax. So, para di kayo magmagay sa mga ito at hindi maabala kayo dun sa pilahan po, kung alam nyo naman na di po kayo exempted sa travel tax, mag-apply na kayo online or magbayad agad sa travel tax section sa airport pagdating nyo po doon bago po kayo pumila for check-in to get your boarding pass po. Okay? That way, di na kayo aalis sa inyong pila at di po kayo maaabala pa. Okay? So, that's it po. I hope na naging aware na po kayo at nagkaroon kayo ng konting kaalaman tungkol po sa travel tax nito na sinisingil po ng Philippine government po sa atin. So, share this video po sa mga kakilala ninyo or family members para maging aware po din sila tungkol dito. So, subscribe po kayo sa channel nito for more useful and informative video po.